Ito yung sunod. Digong at Trillanes. Ito ha, ipakita ko sa inyo mga kababayan. Ano nga ba itong ginawa na naman ni ano? Actually mga kababayan, nung panahon na si Digong, presidente pa, alam nyo naman nakalaban niya si Senator Antonio Trillanes. Yeah, kung nakita ninyo, narinig ninyo, alam nyo naman yan. So ngayon, kung naalala ninyo, nung sinabi ni Senador Trillanes na merong waiver na hinantay niya para magkita sila sa Julia Vargas sa Pasig, no? At magpadala si Digong doon ng representative para pumirma sa waiver. Pinadala niya doon si Panelo. Oh, ngayon, naglabas si Trillanes ng mga bank account. Ginawan siya ng bank account ni Digong na meron daw bangko na nakadepositong pera doon ni Trillanes sa Singapore na worth 10 million. Meron din daw sa Hong Kong na worth 5 million. So ngayon mga kababayan, meron ako ipakita sa inyo. Matatawa po kayo kapag maririnig ninyo ito. Ito ha mga kababayan. Ito yung inano ni Digong. Pakinggan yung mga kababayan. Nagpunta si Senador Antonio Trillanes IV sa Singapore kung saan sinasabi ni Pangulong Duterte ay meron siyang mga offshore bank account. Isa umano sa mga bangko ang DBS Bank sa Alexandra Road. Ipinakita ni Trillanes sa teller ang isang news item at dokumentong ipinakalat sa social media na ayon sa kanya ay naglalaman ng sinasabing account numbers na nakapangalan sa isang Antonio F. Trillanes. Maraming salamat po, Ma'am Jazz. Ito nga ha, isa daw bank account na nakapangalan kay Trillanes. Kasi nga, nabwisto sila ni Trillanes sa bank account nila na may mga pera na pinasok ng mga drug lords. So, ginawaan nila ng kwento si Trillanes. Ito. Ang alegasyon, may laman daw ito 193,000 Singapore dollars o mahigit 7 million pesos. Bawal kuna ng video ang pag-uusap ni Trillanes at ng teller. Pero narinig namin nang sabihin ng teller na no such account o walang ganung account sa bangko. Ang sinabi nga, mali yung erroneous yung account numbers eh. Mali eh. So walang account numbers na ganon. Tapos kung meron mang history, ang lalabas yon. It was already closed. Sasabihin nyo ng teller. Kasi ganun ang system ng bangko. Hindi ka mawawala sa system pag nandiyadyaan ka na. So wala nang palusot dito. Bistado na, pusoy ka na, Duterte. Nagsisinungaling ka. Ayon kay Trillanes, humingi rin siya ng certification sa DBS branch na wala siyang naging account dito kahit kailan. Pero Ma'am Jazz, maraming salamat ulit po, ma'am. Thank you so much po. tumanggi daw ang branch manager dahil hindi umano siya kliyente ng DBS. Sinubukan naming humingi ng pahayag sa branch manager pero hindi ito nagpaunlak. Isa pang alegasyon kay Trillanes batay sa dokumentong ikinalat sa social media ang pagkakaroon umano ng account ni Trillanes at isang Robert Fong sa Hong Kong Shanghai Bank sa Raffles Branch. Ayan na. Ang laman daw, mahigit 278,000 Singapore dollars daw o mahigit 10 milyong piso. Ang kaso, nakasaad sa website ng HSBC na wala silang branch sa Raffles Boulevard. Ayan na. Nang i-google naman, may lumabas na HSBC Raffles City Tower branch. Ang kontahin ito ni Trillanes, nakitang wala rin branch ng HSBC doon. Ganun kapalpak itong mag-i-invento lang itong sila Duterte, palpak na palpak pa. Pero ngayon, napatunayan natin na hindi ito totoo, itong mga paratang na ito. Nagsisinungaling si Duterte. Sabi ni Trillanes, ngayong napatunayan daw na hindi totoo ang dalawang account sa Singapore, hindi rin daw totoo ang sinabi ni Pangulong Duterte na meron siyang bank account sa Switzerland, Australia, United States at iba pa. Pero ayon sa Malacanang, kailangan daw munang alamin kung totoo ang mga sinasabi ni Trillanes. 'Di ba? Kasi nabisto. O ito mga kababayan, may isa pa. Mismong si Digong, in-interview ni Erwin Tulfo kung gaano ba katotoo itong bank account. Ito mga kababayan. Kung gaano daw katotoo itong bank account ni Digong. Actually, hindi ko na-save eh. Pero ang sabi ni Digong doon, si Mocha daw ang nagbigay sa kanya. Ngayon, maraming numbers daw yan. Maraming numbers daw yan. Kinaltas-kaltasan daw ni Digong, kinataltas-kaltasan daw niya ng numbers yung bank account, kaya daw nagtutugma. 3 bank account numbers daw yan. Ngayon, mga kababayan, ang nangyari doon sa 3 bank account na yan, walang pangalang Trillanes. Imbento lang.
Kasi nga, ganyan naman ang sakit kasi ni Digong noon. Kapag kakalabanin mo siya, puputaktihin ka ng mga vloggers. Kapag kalabanin mo siya, pag, naku, tutulong-tulungan ka, masisira ang pangalan mo. Biruin mo, si Laila de Lima kinasuhan patungkol sa trade sa Bilibid. Pero ang pinalabas nila, yung 6 video ni Junel. Di ba? Kung naalala ninyo, hindi alam ng taong bayan yon kung ang kaso ba ni Laila de Lima ay drug trade or drug protector. Bagkus, ang kaso ni Laila na ipinakita nila sa social media, yung video. 'Di ba? Yung video ng 6 video ni Junel. Junel. Oh, ganun mga kababayan. Puro kabulastugan. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan. Sino ba talaga ang nagsabi ng totoo? Si Trillanes o si Digong? Bakit nung pinuntahan ni Trillanes sa Hong Kong at sa Singapore? Walang pangalan. Bakit nung pinuntahan ni Trillanes sa Julia Vargas sa Pasig? Bakit hindi dumating si Digong? At nung napunta sa sa Kongreso, ayaw ni Digong pumirma ng waiver at galit na galit siya. Iniba niya ang usapan. Kunwari, hina-high blood siya doon para maiba at ang Senado at ang Kongreso na baka takihin si Digong, mapuputol yung sagutan nila ni Trillanes. Kaya nga sinaway siya doon eh. Suni, wag ganyan, Suni, wag yan dito, Suni. Kasi natatakot ang Kongreso na baka atakihin si Digong. 'Di ba? Pero ang sabi niya, ano gusto niyo, sir? Pirmahan ko yan, pero sampalin ko siya sa publiko. Gumaganon siya. Di ba, mga kababayan? Yun ang katotohanan. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, napakasinungaling po talaga. Napakasinungaling ni Digong. Simple lang naman yung, wag niyong galawin yung simple lang naman, pumirma lang siya sa waiver para malaman kung totoo ba ang laman ng bank account. 'Di ba? Ang problema, ba't ayaw niya pumirma? Di nahuhulog ngayon. Ma'am Just, maraming salamat po, Ma'am Just. Another 200 yen super sticker. Thank you so much po. Ang nangyari, mga kababayan, na sinungaling si Digong. Bakit? Simple lang naman, pipirma ka lang. Kung wala kang tinatago, pipirma ka. Ba't ayaw niyang pumirma? Samantalang si Trillanes, pinagbintangan niya na nag-deposit daw sa Singapore, nag-deposit daw sa Hong Kong, nung pinuntahan, walang bank account name. Diba? Mukha daw yung boses ko, choppy ba? Ulitin ko. Hindi naman siguro kasi nakaano naman ako. Defense para sa ating bansa. Hindi naman siguro, 'di ba? Hindi naman siguro, 'di ba? Hindi naman. Garalgal ba? Hindi naman. Hindi so yun ang katotohanan. Yan ang katotohanan, mga kababayan. 'Di ba? Na sa totoo lang, napakasinungaling po. Napakasinungaling po ni Duterte. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, kung hindi siya sinungaling, kung talagang malinis siya, nasaan ba siya ngayon? 'Di ba? Kung talagang malinis siya, kung talagang wala siyang ginawang kasalanan, wala siyang pagkakamali, nasaan siya ngayon? Yun lang naman tanong eh. Kung si Trillanes sinungaling, kung si Trillanes ang kurakot, kung si Trillanes ang baliw, adik, kung ano, si Trillanes dapat ang nakulong. Bakit siya ang nasa kulungan ngayon? Di ba? Bakit siya ang nasa kulungan ngayon? Ganun lang ka-simple. Hindi mo na kailangang i-memorize yan. Sino ang sinungaling? Si Trillanes? Sino ang may ginawang masama? Si Trillanes? Bakit sino bang nakakulong ngayon? Sino ang nasa kulungan ngayon?
Kasi hindi mo naman kailangan na i-memorize yan mga kababayan eh. Kailangan mo pa bang i-research yan? Kailangan mo pa bang tanungin yung kapitbahay mo na totoo bang nakulong si Digong? Aba, araw-araw nga may magwelga doon, araw-araw nga nandoon yung mga supporter niyang bobo eh. Di ba? Kailangan pa bang tanungin yan? Ala, walang kasalanan si Digong, nakulong daw? Hindi mo na kailangan itanong kung nakulong na ba or kailangan mong panoorin kasi laging binabalita sa TV araw-araw yan. Nakakulong si dating Presidenteng Duterte. Oh, kung wala siyang kasalanan, ba't siya nakakulong? Ba't hindi, kung walang kasalanan, ba't hindi siya nakalaya? Minsan nga tinatanong ko, nakalaya na ba? Oh, minsan yung mama ko nagtatanong, nakalaya na daw, lalabas na daw. Putang ina yung matanda nga sa Isabela nagnakaw ng mangga, nakukulong. Si Digong pang pumatay ng 30,000 na hindi dinaan sa due process, nakakalaya. Di ba? Ma'am Evelinda Kauli, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Ganun yun mga kababayan. Di ba? Napaka klarong-klaro naman. Hindi mo na kailangan i-memorize yan. Uy, hindi mo na kailangang arithmetic yan. Oh. Kung si Trillanes gumagawa ng kwento, kung si Trillanes nagsisinungaling, kung si Trillanes naninira, bakit hindi nila kakuhan si Trillanes? Bakit hindi sila mag-file ng complaint? Oh. Kung lahat ng aligasyon ni Trillanes ay paninira lamang, pwede nilang kasuhan si Trillanes. Pwede silang mag-file ng complaint. Di ba? Pwede silang magkaso. Bakit hindi nila pinapatulan si Trillanes? Kasi once nakasuhan nila si Trillanes, makakalkal isa-isa. Mauungkat isa-isa. Oh, sabi ni January 7, respeto naman, Kent, halatang wala kang pinag-aralan. Yan. Mahirap bang sabihin ang former o dating Pangulo? Bakit kung sasabihin former o dating Pangulo? For what? Di ba? Kailangan pa bang habain ko? Pwede bang sabihin Digong na lang? Kailangan pa ba lagyan kong former o kailangan pa lagyan ko ng dating Pangulo? Sabotable na yan. Alam nyo, minsan kayo mga DDS, huwag na kayo mag-correction sa akin. Bakit? Hindi ko na kailangan lagyan ng former president, dating Pangulo. Puki ng inay, Digong nyo na lang. Kasi ganito kung respeto ang gusto niya, edi sana hindi siya nagpapatay na hindi dinaan sa due process. Ngayon gusto niyo respeto, pero yung Panginoon minura niya. Nirespeto ba niya ang Panginoon? Sino siya? Diyos? Diyos ba siya para sabihin ko for president? Di ba? Kung si Digong kailangan pala tawaging dating presidente, former president, pero yung Diyos na tinawag niyang stupid God, naisip ba niya yon? Putang ina niya. Di ba? Ganun yun. My God. Respeto hanap nyo. Ang respeto sa sarili nag-umpisa. Kaya nga ako hindi ko na kailangan ng respeto kasi nagmumura talaga ako. Di ba? Kung gusto mong respetuhin ka din, try it to yourself. Di ba? Start it with your own. My God. Respeto pero yung Diyos? Kaya niya sakit niyo mga DDS. Nung si Digong presidente, ang sabi niya, your God is stupid God. Putang inang Santo Papa na yan. Nung nakulong, sabi, kaawaan ng Diyos si tatay. Nakulong si tatay. Putang ina. Yung Diyos, bese. Bese ang Diyos. Maraming ginagawa ang Diyos. Wala siyang time dyan sa mga nagmumura sa Diyos. My God, mangkanor. So yun lang mga kababayan. Ito yung sunod nating pag-uusapan Ito yung sunod. Respect is earned. Di ba? Ito yung sunod mga kababayan. Ano nga ba ang sunod? Ito magugulat kayo mga kababayan. Si Ted Filon. Si Ted Filon mga kababayan. Ano nga bang meron kay Ted Filon? Si Ted Filon